Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan muna natin saglit. Ito hong si Gutesa, si Orly Gutesa. Alam niyo, sa simula pa lamang ng paglabas dito ni Orly Gutesa, duda na ho ako sa kanya. Not because I support the president, but because nanloloko to, dinidilaan tayo. Nakaganyan, no? O, di ba? Naloko tayo nito, Mami Peng. Hindi ho. Ba't ako nagdududa sa kanya? Isipin nyo na lang po itong mga pinagsasabi niya, pakinggan natin. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, mapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming nun, Your Honor. Wala na kaming nun. Ano nyo? Wala na kayong putotoy. Pag nagpunta kayo ron, nag-deliver ng basura, napuputol mo putotoy nyo. Puro kayo Mga kababayan, yung pinupuntahan niya, yung tinutukoy niyang bahay, yung sa may Forbes, yung malapit sa EDSA, sabi ho nila, wala raw po yung gate. Hindi ho, meron pala eh. Kasi ho, nung nakaraang People Power 3, na inangkin na naman ng mga DDS, yung aming failed People Power 3, together with the Iglesia ni Cristo members, noong 2001 against Gloria Macapagal Arroyo, inangkin nila People Power 3 daw yun. O ayun, awa ng Diyos. Dismal failure ang inabot nila. Di man lang umabot ng 200 o 150 yung mga taong nagdatingan sa maghapon doon sa Manila Bay. Manila Bay pa talaga ha. Tapos doon sa Dasmariñas Village doon sa gate. Diba? Ngayon, meron pong gate yung Forbes Park na sa may EDSA nakaharap. Na kung saan pag pumasok ka doon, pagkanan mo mula EDSA, dire-diretso ka. Bago ron dumating yung Y na daanan, dito pala sa kanan, makikita mo ron yung bahay ni Martin. Isa sa mga bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park. Okay, so may gate, may CCTV. Okay? Aling bahay Yung ang 42. pinagdideliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Hindi ko kaya dating nagdi-deliver ito ng basura. Alam niyo yung basura? Ang ibig sabihin po ng code name yan droga po ibig sabihin yan. Basura. Hindi ko kayo dating nagdadala to. Di ba si Michael Yang involved sa illegal drugs? Tapos ang terminology niya, basura. Di ba? Parang mas nagtutugma doon, nagja-jive doon Tsaka paano niyang nalaman yun ang bahay ni Michael Yang? Ibig bang sabihin ng presidente si Duterte, nagpupunta sila ni Digong doon? Di ba? O inassign din siya ni Duterte kay Michael Yang? Swerte naman ng inchik na yun. Ng Chinese na yun. At merong PSG. Ay nako. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Okay. Sa Aguado raw po. Huwag niyo kakalimutan mag-like. Sa FB natin, mag-follow na rin po, pati sa TikTok. At saka dito ho sa YouTube ay yung like po at yung share. Yung di pa nakasubscribe, please do. Okay? So ngayon, ito ang dahilan kung bakit hindi po ako naniniwala sa kanya. Ang pagdududa ko po ay ganito boss nga niyo si Fael doon. Isipin nyo kung ako si Saldigo, ako si Eric Yap, o kung ako si Martin Romualdez na tinuturo nila na gusto nilang tumbokin na punot dulo ng korupsyon sa DPWH, bakit ako gago? Bakit ako magtitiwala sa sundalo o dating sundalo o sabihin pa natin dating pulis? Kahit nga ho sa dating security guard, hindi ako magpapadeliver Hindi ho, common sense lang. Tanungin ko kayo. Gagawin nyo ba yun? Magpa-deliver? Iuutos nyo sa kanila? Kung asset yung mga yan,
O baka mga tauhan ng, di ba mga asset ng Intel yan? Oh, di ba hindi niyo ba maiisip yung ganon? Ako sabi ko nga inisip-isip ko yan, kung ako yung ganon, bilyon yung dadalhin sa akin, o limpak-limpak na kwarta, i-deliver namin, ba't ako mag-uutos sa kanila? Unang-una doon sa mga village gates lang pwede nang ma-question yan Kasi masisilip na yan Lalo na nakamaleta yung dala nila. Tapos convoy pa sila. Putang na, kahina-hinala yun. Tapos, pagdating nila doon, di ba? Sabi nga niya, yung kanino bang tauhan yun? Yung binuksan yung maleta, binilang yung pera, walang pambilang, di ba? Manual lang na binilang. Anak ng putya, ilang kaya nagbilang noon? Ang bilis ng mga kamay ng mga yun magbilang. Saan yun talaga, hindi ho ako magtitiwala na ipapadala ko sa kanya na hindi ko naman kakilala. Might as well, total ako may-ari ng bahay, kilalang tao ako na ho, di ba? Ako na ho ang kukuha ng pera kasama ng mga anak ko. Di ba? Yung mga talagang alam kong hindi kakanta dahil pagka ikinanta ako, putik na yan, gutom sila. Di ba? Yun ang kukunin ko, hindi yung mga hindi yung mga dating nasa serbisyo. Sinasabi nga nila na kapag ka marine, tapat. Kung tapat yan, bakit hindi pumipiyok noon pa? Di sana, di ba, assuming totoo yung kwento niya, di sana noon pa pumalag na siya. Di ba? Noon pa sana nagreklamo na siya. Di ba? Nagsumbong na siya sa mga kapwa marines niya na sa active service. Yun ang yun ang ko sa kanya, pinagdududahan ko Bakit kung ako to, bakit ko gagawin yun? Why would I trust him? Di ba, Mark Barry Castillo? Ba't ako magtitiwala sa kanya? O kahit na sino sa kanila? Pagkakatiwala ko lang sa kanila, kung ano yung expertise nila. Makipagpatayan kayo para hindi ako mapatay. Yun lang yun. Pero yung ganyang kabalbalan, hindi ko pagkakatiwala sa inyo yun. Yan ho yung isang bagay na mabigat na kinakailangan niyang masagot ng maayos sa mga pagdinig na darating. Okay? Yun ay kung hindi pa siya pinapatay Kung buhay pa talaga siya. Wala hong bahay dun sa may Aguado Kasi tinanong kasi siya dyan, saan dun sa Aguado ang bahay? Kasi nagpupunta rin ako sa Aguado, sabi ni Marcoleta. Sabi niya, yung sa tapat ng Malacanang. Ang tapat po ng Malacanang, gate 4. Yung gate 4 po na yon, Diyos mio. Tumbok na tumbok. Ito, puntahan po natin saglit sa sa Google Map. Aguado Street, San Miguel, Manila. Para maipakita ko po sa inyo. Okay. Here we go. So, ito yung mapa. So, ito yung Aguado Street, mga kapatids. So, kung kayo ho ay familiar dito ho sa may pangalan nito, PLDT Quiapo Sales Office, may Petro niya dyan. Or TIP. Ayan. Diyan sa TIP. Okay, so ito yung pasok kayo dyan ng Arlegui. Ito. Tapos, ang Aguado ay ito. Dito po, mga kababayan, ito ho ay gate po ito. May gate dito ng mga sundalo. May flood control din dyan. Ito po yung gate. Okay? May gate Sisitahin ka niyan, tatanungin ka sa punta mo, ano yung dala mo. Kami, madali lang po kaming nakakadaan dyan kasi pag ini-invite kami ng Malacanang,
nakatimbre. Tapos may password kami na na gutom na kami, yun lang. Ganun yung password namin. Okay? So, ang Aguado po, Arlegui to Arlegui Street. Yan po yung Aguado. Ito, pagkanan nyo dyan. Tingnan nyo ha. Ultimo ho si Google Map, bawal pumasok dyan. Oh. Wala, hanggang ganyan lang siya. Yan po yung Aguado. So, akitin natin na lang sa ere. Okay? So, ngayon, saan na tayo? Si Aguado. Okay, ito na si Aguado Street. No, dito tayo galing sa Guardia. Tapos, Aguado Street. Dire-diretso ito. Ito po yung tapat ng Gate 4 ng Malacanang na sinasabi nila. Ang sinasabi niya. Ito ho, yung ng Malacanang. Okay? Itong tinutumbok ng Aguado Street na sinasabi niya, ito yung Gate 4 mga kapatids. Hindi ko lang ma-zoom na eh. May limit eh. Ito, ang Gate 4. Ito yung Cabel Restaurant na dati ko nang pinakita sa inyo. Yan po yung bahay dito. Na nakatapat dyan sa tawiran niya, pedestrian niya. Tapat daw ho ng Gate 4 ng Malacanang. Dito pa lang sablay na siya kaka-deliver pa lang daw nila doon. Yun daw po yung panghuli. Diba? Ayan, yung mga bahay dyan. Mukhang wala naman ditong magiging bahay si Martin Romualdez along Aguado. At tinuro niya, tapat daw ho, Aguado, tapat. Ito lang naman yung tapat Ito, iba naman ito. Pang negosyo naman to. Kaiser Mercantile naman yan. Diba? So doon palang sablay na talaga sa Cabel kami tambay mga vloggers na naiimbitahan dati. That's correct.